Tama ba? Yung ang Senate President, House Speaker, copy furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds and Pursuant intelligence sa funds? JMC, Joint Memorandum Circular, oo. So, meron din kayo nung confidential funds, yung report ng OVP and DepEd? Nung nauso yan, nung napag-usapan yan, tiningnan ko, parang iba yung hawak ng House sa sinusumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng Kamara ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng confidential? Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, wala akong maalalang napansing ganun nung tiningnan ko. Pero pinapasa-pasa yan, nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. Ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni naman. Pero pwedeng ipakita sa sino mang miyembro ng Senado. Pero kung halimbawang kailanganin, kung meron doon at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin Ay, kung meron naman din ang Kamara, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon na lang gamitin. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung In report. theory, ng Speaker. dapat pareho naman yun. Okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds? That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations Act. Kung may mga panukalang pagbabago, yung dalawa ang babaguhin. Matapos manalo sa pagka-senador, si Rodante Marcoleta ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa Senado, pagbabalik sesyon ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na si Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, sa wakas, isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President sino? Na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang kasalukuyang Senate President at ang dapat ipalit ay si Rodante Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Doon lang sa tama at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso ay matapang na nanindigan pa rin sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Senado. Mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta para yang nasa Senado, madagdagan ang memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalit ay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Magaling sa batas, may tapang at paninindigan, hindi pumapanig sa mali. End quote. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid DDS na si Jason Sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure,
and a political hero. Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF Party List, inalisa ng posisyon sa 19th Congress, inalisa ng membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, inalisa ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom, at higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabos sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador. Posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello, Batasan. You have a problem. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Nako, sa tingin ho natin, meron na hong kinikilabutan dyan sa House of Representatives at Malacanang, dyan sa naturang pagpupulong na yan, sa pagitan nitong si Chis Escudero, nitong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, at nitong si Senate President Rodante Marcoleta. Ha? Napabalita ho kamakailan na nagkaroon na ispatan itong mga individual na to na nag-uusap-usap. Ngayon, makikibalita ho tayo dito sa press con na to kung anong napag-usapan nitong si Senate President former Senate President Chis Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at ang ating bagong Senate President Rodante Marcoleta dyan sa naturang pagpupulong. Oh, etong si Tambaloslos, naaalarma na sa tingin natin. Yang mga magnanakaw sa Malacanang, sa tingin natin nagpapanik na ngayong mga panahon na to. Kasi pagka naging Senate President dyan, etong si Rodante Marcoleta, mark my word, maghahalo ang balat sa tinalupan. Una sa lahat, ang ating babantayan, pagpasok ng 20th Congress, ang budget para sa 2026. Mantakin nyo mga kababayan. Kung sakaling si Rodante Marcoleta ang ating Senate President, pagka nagkaroon ng BICAM dyan, dyan sa budget, pagka ginawa pa nila yan sa Manila Hotel o kung saang hotel pa man, naku, mayayari sila kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi narinig natin dyan kay Senator Marcoleta na bakit pa sila gumagasta ng ganyan. Pwede naman gawin sa sa House of Representatives o sa Senado, bakit kailangan pa sa hotel? Panibagong gastusin na naman yan. Mabubukas na sa sambayan ng Pilipino at maririnig na ang ating mga kababayan kung ano mga pinag-uusapan nila dyan sa mga BICAM na yan. Maririnig na malalaman na yung mga itinatago nila, yung mga sinisingit-singit nila, di ba? O ito na, rekta na ho tayo dito kay Chis Escudero. Sir, other issue. Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano lang. Magkakasama kasi kami dati I was with Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal. Yan, ako. Parang na ho ito, nanonostra na natin. Rodante Marcoleta para Senate President. Nagkasama din. Huwag kayong manibago kayo dyan sa Senado. Lagi namang may first time. Masanay na kayo kung first time nyo makakita na neophyte senator tapos biglang naging Senate President. May first time naman lagi. Sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Selly. Hindi naman porkit magkikita kami, yan lang pag-uusapan namin. Si Selly kasi yun yan. Si Selly, nako, yung mga tanong niya, tumanda ka na sa Senado, anak ng tokwa. Yang si Selly, yumaman ka lang niya ka, oo, kahit na ano pa naman, madam, para sa bayan naman ho, once and for all, tigilan nyo na ho, mayaman na ho kayo. Walang yan. Ang tagal mo na. 17th, 18th, 19th, 20th Congress, nandyan ka na. Mga tanong mo, masyado mo kayo na paghahalata, pagkakatabi nyo si Risa, nakakamukha nyo na siya.
Natural at normal na magkita, Lang yan magsama-sama siguro Masyadong kami. obvious. Dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Si Shelly na yan, nagpapakagitna. Pag nagtatanong, akala mo talagang, tanong nito ng sambayanan, gusto naming malaman. Hindi, tanong ni Tambayan. Pero may ilan po mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi senador? na tayo dyan. Sabi Soto. Nino, at, asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong message na ganon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na Hindi makumuha para ng sa akin, support. magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap ko. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours Pero lang sir, sa araw. are you still confident na during the time kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sino mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP patuloy po yung pag-ipag-usap niyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan niyo rin daw po siya. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya. Siyempre, congratulate ko siya nung nanalo Natural, siya. But, that was the last congratulate time kayo we talked talaga. to him, I think. During Mga the recess. malisyoso talaga kayo, mga langya kayo. Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo. Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging Yung- crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobrang naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship. Wala, hindi marami. Meron na. Energy at electoral reform bigay natin kay Rodante Marcoleta. Energy at electoral reform kay Rodante Marcoleta. Kasi dapat marami yan. din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Pero may numbers na kung ano pa rin sigurado. Ano? Ano? Ma. Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago at nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 10 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa ano yun? Term sharing. Hindi ko alam kung saan galing yun, kaya hindi ko kukomentaryohan yan. Sir, pero Hindi pass. galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir. Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir? Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. So yung, Sir, yes. Other topic din ako. Other topic ka na? Apa. So, ay, Kuya Raymond. di yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na gaano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, NFLR karamihan ng mga releases. So ng wala, buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. pero may ganun nga listahan na May ano, may ano? may ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Hindi ka mukha nung dati. Ngayon, kailangan ng saro. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final,
ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, di magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 81 dahil sa kaguluhan sa Middle East, may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman yan tatama yun. So, babalik, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yun. Nag-lapse na yun noong 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din na i-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i-abolish yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter Yes. namin. Hingi lang po na reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin niyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October? Hindi pa naman, malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister, sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng Chief Minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, so pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve na. So hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila sir dito para mauna? Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mula't mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na-re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipa-file? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipa-file namin tiyak yung standby authority na nais namin ibigay sa DOF o sa Presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng Presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat natin pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Platts of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch isuspend temporarily habang ganyan na situation? Hindi walang ganong kapangyarihan ng Presidente na suspindihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon
para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yon, yung standby. Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize pero hindi para sa aking i-prioritize yon. Pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng Executive Branch. SP, tama ba? Yung ang Senate President, House Speaker, copy furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds and Pursuant intelligence sa funds? JMC, Joint Memorandum Circular, So, meron din kayo nung confidential funds, yung report ng OVP and DepEd? Nung nauso yan, nung napag-usapan yan, tiningnan ko, parang iba yung hawak ng House sa sinusumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng Kamara ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng confidential Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, wala akong maalalang napansing ganun nung tiningnan ko. Pero pinapasa-pasa yan, nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. Ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni naman. Pero pwedeng ipakita sa sino mang miyembro ng Senado. Pero kung halimbawang kailanganin, kung meron doon at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin yun? Kung meron naman din ang Kamara, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon na lang gamitin. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung report. In theory, ng Speaker. dapat pareho naman yun. Okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds? That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations Act. Kung may mga panukalang pagbabago, yung dalawa ang babaguhin. Yung JMC sa pagitan ng DBM at ng mga ahensyang merong confidential funds at intelligence funds. At pangalawa, yung special provisions na nakalagay sa GAA. Pwedeng dagdagan o bawasan yon sa kada taong pinapasa yung GAA. May nakikita ba kayong necessity to review and make some changes doon? Base dito sa investigasyong napapanood natin at ginagawa, sa palagay ko, pwede. Dapat suri na tingnan kung paano pa ito may improve to increase transparency. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya nga mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat, aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itatanggol
mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.